Sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagdebatihan kung dapat bang isampina ang impeachment court ang mga tax at bank records ng bise at kanyang asawa. Giit ng prosekusyon. Kailangan ito para mailabas ang katotohanan. Pero marin itong tinutulan ng depensa dahil isa raw itong fishing expedition na lalabag sa karapatan ng bise. Hindi pa muna naglabas ng desisyon ang mga senator judges dahil kailangan daw nila ng mas mahabang panahon para makapagpasya. Live mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel Emil, naglatag nga ng kanilang mga argumento itong depensa at prosecution. Kaugnay nga po doon sa kahilingan na isampina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa prosecution, dapat ilabas ito dahil ito ang magiging daan sa paglabas ng katotohanan. Salag naman po ng kampo ng depensa, paglabag ito sa karapatan ng bise. Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, Mr. na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo. Pero pinapasabi na ito ng prosecution panel para magamit na ebidensya sa impeachment court. Gayun din ang mga record ng transaksyon nila mula sa ilang bangko at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagsusulong ng prosekusyon na maipasabi na ang mga dokumento, sinabi nitong dapat mailabas ang buong katotohanan kaugnay sa Article 2 ng impeachment case patungkol sa anilay hindi maipaliwanag na yaman ng bise, mga ari-ari ang hindi nakadeklara at pakikibahagi umano sa negosyo habang siya ay pangalawang pangulo. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan for this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office. It must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Batay raw sa report ng Anti-Money Laundering Council, nagsimulang tumaas ng malaki ang financial activity ng bise mula 2007 nung nanungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Ani Jokno, mula 2007 hanggang 2013, umabot sa 3 bilyong piso ang financial activity ng bise. Nahalal na Vice President si Duterte noong 2022. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? Sabi pa ni Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na isabina ang mga tax at bank record. Kahit ang mga umiiral na batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ay hindi hadlang sa impeachment court. Pinaalala din ng prosecution na minsan nang umaksyon ang impeachment court sa ganitong usapin sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. Kaya naman po, ang hiling namin sa Korte, gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Ang argumento naman ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, kung papayag ang impeachment court sa hiling ng prosecution, malalabag ang karapatan ng bise sa due process. Fishing expedition din anya o paghahanap ng ebidensya ang pakay ng prosecution. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose
that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Labag-an niya sa saligang batas at ilang desisyon ng Korte Suprema ang nais ng prosecution na buksan ang mga tax at bank record na dapat ay confidential. Dagdag niya, labag din ito sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Law on Secrecy of Bank Deposits at iba pa. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. Malalabag din anya ang karapatan ng Mr. Dambise na isang pribadong individual. Hindi rin daw nararapat na pati ang mga bank documents noong hindi pa siya bise ay nais gamiting ebidensya ng prosecution. Today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. Matapos ilatag ang kanilang mga argumento, nagkaroon din ng pagkakataon ang magkabilang panig na sagutin ang punto ng isa't isa sa pag-asang makumbinsi ang mga senator judge. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Pagkatapos ng isang oras na caucus ng mga senator judges, inihayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na sa Lunes na sila magbibigay ng pasyakong pagbibigyan ang hinihinging subpoena ng prosecution. The senator judges agreed to study the matter more. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Ayon po sa impeachment court ay sa Martes na yung susunod na pagsasalang ng witness at yan nga po si NBI Chief Melvin Matibag kaugnay pa rin sa sinasabing pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.